ang pagbabalik ng Solo Leveling. Sa lahat ng Solo Leveling fans ay siguradong hindi makakalimutan ng isa sa pinaka-traumatic na pangyayari sa buong serye, ang Double Dungeon. Ito ang lugar kung saan unang naranasan ni Song Jin-woo ang tunay na bangungot, ang mga higanting statua, ang walang pag-asang pagmasaker sa mga hunters, at ang sakripisyong tuluyang nagpabago sa kanyang kapalaran. Ngayong kumpirmado na ang Solo Leveling Beyond the System, ang movie na mag-a-adapt sa second Double Dungeon arc, mas magandang maintindihan muna natin ang buong storya bago ito mapanood. Dahil hindi lang ito simpleng comeback sa Double Dungeon, kundi ito ang arc na pinakamahalaga at pinakamalaking turning point sa buhay ni Jin-woo, especially patungkol sa system at sa Shadow Monarch, at higit sa lahat kay Song Jin-woo. Kaya sa video na ito ay himay-himayin natin kung bakit isa ang arc na ito sa pinakamahalagang bahagi ng buong kwento ng Solo Leveling. Dito natin malalaman kung bakit si Song Jin-woo ang napiling maging vessel ng Shadow Monarch. At ano nga ba talaga ang nakita ng King of the Death kay Song Jin-woo na wala sa ibang hunters? At pag-uusapan din natin ang pag-unlock ni Jin-woo sa inexhaustible power, ang plus 100k mana, at kung bakit kailangan niyang traidorin ng mga monarch, at ang simula ng pagsilang kay Jin-woo bilang isang tunay na immortal. Upang maintindihan nating lahat kung bakit si Jin-woo ang napiling Shadow Monarch, kailangan muna nating malaman kung ano nga ba talaga ang monarch at gaano sila kalakas. Ang monarch ay ang mga pinakamalakas na spiritual being na hindi maaaring bumaba sa mundo ng mga tao gamit ang kanilang tunay na anyo. At kapag sinubukan nila itong gawin, mawawasak ang katawan ng isang ordinaryong tao dahil hindi nito kakayanin ang napakalaking kapangyarihan na nasa loob ng katawan nila. Kaya kailangan nila ng isang vessel na mayroong sapat na lakas upang tanggapin at kontrolin ang kapangyarihang nasa loob nila. Bilang isang Monarch of Shadow at mismong representasyon ng kamatayan, ang kapangyarihan ni Ashburn ay direktang konektado sa kabilang buhay. Samantala si Song Jin-woo ay kilala noon bilang World's Weakest Hunter, na halos bawat A-rank raid na sinasalihan niya ay nauuwi lamang sa matinding sugat at paulit-ulit pa siyang nalalagay sa bingit ng kamatayan. Dahil sa napakaraming beses nang naharap ni Jin-woo ang kamatayan, lalo na nung literal siyang namatay sa insidente ng Double Dungeon, unti-unting naa-adapt ni Jin-woo ng kanyang kaluluwa at katawan ng kapangyarihang nauugnay sa kamatayan. Dahil dito, si Jin-woo ang nag-iisang tao na may kakayahang tanggapin at iangkop ang napakalakas na kapangyarihan ni Ashburn nang hindi agad nasisira ang katawan. Nakita ni Ashburn kay Jin-woo ang reflection ng kanyang sarili. Nung unang panahon, si Ashburn ay isa rin siyang tapat na ruler. Lumalaban siya na mag-isa sa isang napakalawak na digmaan upang protektahan ng kanyang creator o ang kanilang absolute being. Ngunit in the end, ipinagkaanulo lang siya ng mga sarili niyang mga kasamahan at iniwang namatay sa gitna ng labanan. Kaya nang masaksihan ni Ashburn ang nangyari kay Jin-woo sa Double Dungeon, para siyang muling tumingin sa sarili niyang nakaraan. Isang mahina at ordinaryong hunter na iniwan ng kanyang mga kasama, ngunit sa kabila ng lahat, hindi ito sumuko. Hindi tulad ng ibang tao si Song Jin-woo na naghahangad ng kapangyarihan para sa kasakiman, kasikatan o sa masamang layunin. Ibang-iba ang dahilan ni Song Jin-woo. Araw-araw niyang isinusugal ang sariling buhay para lamang mabayaran ang pagpapagamot ng kanyang ina at masuportahan ng kanyang nakababatang kapatid sa pag-aaral. Kaya para kay Ashburn, hindi sapat na malakas lang ang magiging vessel ng kanyang kapangyarihan. Kailangan din itong magkaroon ng matibay na puso dahil kung hindi, madali itong lamunin ng napaka-destructive nature ng Shadow Army. Kaya dito napatunayan ni Jin-woo ang kanyang halaga sa pagiging vessel ng Shadow Monarch. Sa simula, ito talaga ang plano ni na Ashburn at ng Architect. Gagamitin nila ang malagim na system upang unti-unting palakasin ang katawan ni Jin-woo hanggang sa maging sapat itong matibay para tuluyang angkinin ni Ashburn ang katawan at kamalayan ng ating bida. Ngunit habang pinapanood ni Ashburn ang paglalakbay ni Song Jin-woo, ang bawat laban, bawat level up, at ang katotohanang nananatili siyang mabuting tao sa kabila ng napakalaking kapangyarihang natatanggap niya, unti-unting nagbago ang isipan ni Ashburn kaysa sa orihinal na pinaplano nilang dalawa ng Architect. Naalala ni Ashburn ang napakahabang panahon na walang katapusang digmaan laban sa mga monarch. Pinagtaksilan pa siya
hindi lang rulers kahit sa mga monarch. Napagod siya sa libu-libong taong pinagdaanan niya, kaya ayaw na niyang agawin pa ang buhay ng isang inosenteng tao para lamang mabuhay muli. Instead na pagtanto niyang si Jinwoo ay hindi lamang isang vessel ng kanyang kapangyarihan, isa itong taong tunay na karapat-dapat na magmamana ng kanyang mga pamana. Kaya dahil dito, tinalikuran na lamang ni Ashburn ang orihinal na plano at pinagtaksilan niya pa ang architect. Ipinagkatiwala niya kay Jinwoo ang kanyang Blackheart at kusang isinuko ang posisyon bilang Shadow Monarch. Dahil sa paraang ito, mamamana ni Jinwoo ang buong kapangyarihan ni Ashburn habang nananatili pa rin ang sarili nitong pag-iisip, personalidad at malayang pagpapasya ni Jinwoo sa kanyang sarili. So ngayon, bakit nga ba sobrang napakahalaga at importante ng Double Dungeon Incident? At ito rin ang napakalaking turning point sa buhay ni Jinwoo. At ito rin mismo ang arc na bibigyang pansin sa bagong movie na Solo Leveling Beyond the System. So una sa lahat, ano nga ba ang Double Dungeon? Ang Double Dungeon ay hindi isang ordinaryong gate na basta na lang lumilitaw sa kahit saang dungeon. Isa itong lihim na pasilidad na maingat na idinisenyo ni Kenjaro, which is ang architect, na siyang lumikha ng system upang maghanap ng taong karapat-dapat na maging vessel ng kapangyarihan ni Ashburn. So bakit nga ba sobrang importante ng Double Dungeon Incident sa paparating na movie? At ito ang pinakamalaking turning point sa buhay ni Jinwoo. And actually, ito ang pangalawang Double Dungeon Incident. Ang una nung nabigyan si Jinwoo ng solo leveling system. Ang second Double Dungeon naman ang siyang sumira talaga sa ilusyon ng system at pilitin si Jinwoo na harapin ang tunay na cosmic reality ng kanyang kapangyarihan. Ang pinakasentro ng kahalagahan ng arc na ito ay ang pag-update ni Song Jinwoo sa Blackheart. Ito ang paliwanag kung bakit ang pangyayaring ito ay ang tuluyang nagbago sa direksyon ng buhay ni Jinwoo. Una, ang pag-unlock ni Jinwoo sa inexhaustible power, ang 100k plus mana. Bago nangyari ang arc na ito, kinakailangan pang tipirin ng mabuti ni Jinwoo ang kanyang mana kapag sumasabak siya sa mga mahahabang raid. Ngunit matapos siyang malampasan ang huling pagsubok ng architect at ma-obtain ng Blackheart, agad siyang nakatanggap ng isang napakalaking permanent na buff, ang plus 100,000 mana. Ang epekto nito, mula sa puntong yon, hindi na halos mauubusan ng energy si Jinwoo. Kaya na niyang panatilihin ang kanyang buong army ng sobrang tagal, gamitin ng paulit-ulit ang mga higher level na ability tulad ng Ruler's Authority at makipaglaban ng tuloy-tuloy na hindi kinakailangan mag-alala pa siya na baka mauubusan siya ng mana. Ang pangalawang rason kung bakit isa rin ito sa pinakamalaking turning point sa buhay ni Jinwoo ay kailangan niyang traidorin ng mga monarch upang iligtas sa mga tao. And by the way mga lods, kung nagustuhan niyo ang video na ito at kung gusto niyo ang ganitong klaseng video, please like and comment mga lods. At para malaman ko kung gusto niyo talaga ang mga ganitong klaseng video, paabutin niyo sana ng 2k likes ang video ito para lagi na tayong gagawa ng mga explanation about solo leveling habang hinihintay natin ang solo leveling Ragnarok. So bakit nga ba kailangan traidorin ni Jinwoo ang mga monarch upang iligtas sa mga tao? Ang second Double Dungeon ay talagang idinisenyo bilang isang bitag ng architect upang unti-unting ihanda ang katawan ni Song Jinwoo para maging vessel. Ang tunay na plano kapag umabot si Jinwoo sa level 100, tuluyan ang aangkinin ng original na Shadow Monarch na si Ashburn ang katawan ni Jinwoo at mabubura na ang kanyang consciousness. Ngunit nagkaroon ng malaking pagbabago. Habang minamasdan ni Ashburn si Jinwoo, lalo niyang hinahangaan ang matatag nitong kalooban at ang hindi pagsukong survival instinct bilang isang tao. Sa halip na angkinin ng katawan ni Jinwoo, pinili ni Ashburn na traidorin ang architect sa pamamagitan ng pagbigay kay Jinwoo sa Blackheart. Ginawa niya itong tagapagmana sa halip na isang simpleng vessel o puppet. At doon nagsimulang traidorin ni Ashburn hindi lang ang architect kundi ang lahat ng monarch, and since si Jinwoo ang bagong Shadow Monarch at kailangan niyang iligtas ang sangkatauhan, kailangan din niyang harapin ang 8 monarch. At ang pangatlong rason kung bakit isa ito sa pinakamalaking turning point ng buhay ni Jinwoo dahil ito ang simula ng pagsilang kay Jinwoo bilang isang tunay na immortal. Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ang Blackheart ang pinakamalaking turning point sa buhay ni Song Jinwoo ay nangyari sa Monarch War Arc. Nang tinambangan si Jinwoo at mapatay ng 3 monarch, ang Beast Monarch, Monarch Frost at ang Plague Monarch,
tinusok ang kanyang puso at tuluyang namatay si Jinwoo bilang isang tao. Ngunit dito nagsimula ang lahat. Dahil na-obtain ni Jinwoo ang Black Heart, natupad ang hidden condition na unknown max level skill. Dahil dito, ang kaluluwa ni Jinwoo ay dinala sa pocket dimension ni Ashborn. Doon ipinasa ni Ashborn ang lahat ng natitira niyang banal na kapangyarihan kay Jinwoo at tuluyan niyang binuwag ang system at kusang isinuko ang kanyang posisyon bilang Shadow Monarch. Pagising ni Jinwoo sa totoong mundo, hindi na siya isang simpleng player. Siya na ang tunay na Shadow Monarch. Isang nilalang na umabot sa konseptong antas ng kapangyarihan, ganap na immortal, at ang tunay na naghahari sa mismong kamatayan, o ang new King of the Death. Ang Blackheart talagang nagsilbing tulay kay Jinwoo, mula sa pagiging isang napakalakas na hunter tungo sa pagiging isang nilalang na makukonsider bilang isang god. Ito rin ang naghanda kay Jinwoo upang harapin ng mag-isa ang napakalaking cosmic war sa pagitan ng monarch at rulers. At dito lang nagtatapos ang video ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!